Network Entertainment. Meron kasing vitamin A deficiency sa Pilipinas. Ang problema kapag merong vitamin A deficiency, hindi lang lalabo yung mata. Kapag unabated yung VAD, it will lead to more severe health outcomes. Ang pinaka madali siguro, ma-fortify yung food with vitamin A. At meron tayong Philippine Food Fortification Act of 2000 na merong mandatory fortification. Yung wheat flour, cooking oil, tsaka sugar. Kaya naisip ko, dapat natin i-fortify ito. But is there another way to get vitamin A? Baka sabihin kasi ng mga nakikinig sa atin, pwede naman kayong kumain ng maraming kamote, kalabasa. That's true. Kaya lang yung bioavailability ng vitamin A kapag mababa lang. Kasi imagine, kailangan ma-extract mo pa siya mula doon sa kalabasa, mula doon sa green leafy vegetables. Kaya ang mas magandang tingnan natin, yung fortification na ng food with vitamin A or pro-vitamin A compound like beta-carotene. Kaya at the heart of my research, gusto ko na ma-address din yung vitamin A deficiency sa Pilipinas. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-scientista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is a professor at the University of the Philippines, Los Baños. He earned his PhD in food science from the University of Georgia and has published extensively on microencapsulation, antioxidant delivery systems, and functional food formulations. He serves on the editorial board of the Philippine Agricultural Scientist and has contributed to national research initiatives focused on food innovation and safety. He obtained his
BS Chemical Engineering and MS Food Science degrees from UPLB and a postgraduate diploma in biotechnology from Kyushu University. His wide range of expertise allows him to integrate concepts in food manufacturing, plant design, waste management, and physico-chemical analysis of food stability. So without further ado, let's all welcome Dr. Florendo Flores. Good evening. Ayun. So, bago pala tayo magsimula, no, ilinawin ko lang, hindi po kami magkamag-anak ni Sir Fly. Magka-apelyido lang kami na Flores. And actually, si Sir Fly, ikaw po yung pang-apat na Flores dito sa podcast. So, syempre ako, pangalawa, naging guest namin nung episode 18 si Dr. Jabez Flores. Yung pinag-usapan namin ay permaculture. So, isa siyang sustainable way of farming. So, please check it out sa audience natin. At yung isa naman, episode 85, kasama ko yung aking kambal. So, si Dr. Philip Flores. Ang pinag-usapan naman namin ay ang chiral molecules. So, nag-develop siya ng isang theoretical framework para ma-distinguish yung mga chiral molecules. So, ayan. And fourth na Flores, ayan si Sir Floy. And bago pala tayo magsimula, no, kung nag-enjoy kayo sa podcast, at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. So, makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. At pakirate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa yung maabot natin na audience. So today, ang topic natin ay yung ginawang research ni Sir Floy na tungkol sa paggawa ng isang paraan para maging mas healthy ang rice by adding vitamin A. Tama po ba? Tama po ba yung pagkaintindi ko dun sa paper nyo? Thanks, Paul. Yung vitamin A, edi isang molecule siya. We can get vitamin A from animal sources, but we can also get what's provitamin A from plant sources. Yung beta-carotene na ginawa namin doon sa research, siya ay provitamin A. Kapag siya, malaking molecule, then you can cleave it, magkaroon ka ng dalawang vitamin A molecules as a result. Ayan. So, ayun, bago natin pag-usapan in detail yung naging research ni Sir Floy, kilalanin mo natin syempre si Sir Floy as well as yung naging journey niya. And also, yung study pala na to ay na-publish sa The Philippine Agricultural Scientist. So sir, kailan nyo po na-realize na gusto nyo magtrabaho sa science sector? Matagal na akong interested sa science. Ang nakatulong sa akin noon, merong mga summer vacations. Pupunta kami dun sa tita ko sa Antipolo. And she kept a lot of books. Di syempre, yung science, parang picture book, maraming pictures. Tapos, I slowly enjoyed science. Pero, pinaka na-enjoy ko yung science high school na. General science, na-enjoy ko siya. Biology, na-enjoy ko siya. Yung chemistry, hindi ko alam kung ma-enjoy ko siya. Kasi limited yung lab experiments namin nung high school ko sa chemistry. Pero towards the end of the school year, sabi ko, parang okay naman. Na-enjoy ko na rin siya. Tapos na-enjoy ko rin yung physics. Sabi ko, pag nag-college ako, gusto ko na degree science para pag-graduate ko, doon na rin sa field na yun. Yung pagpili nyo po ng chemical engineering, bakit po sa sa UPLB? Sinubukan nyo din po ba yung mga ibang universities? Okay, meron tayong kwento dyan. Nung 4th year na ako, hindi ko alam pa talaga ako nung course kukunin ko. Kailangan lang maging DOST scholar ako kasi it could, pay for my tuition and merong stipend din. So I asked our assistant high school principal, sabi ko, sir, hindi ko alam kung nalalagay ko sa UPCAT application ko. Sabi niya, Floy, chemical engineering. Sabi ko, sure, why not? So nilagay ko chemical engineering. And then my first choice was UP Diliman. I got accepted at UP Diliman and I stayed there for 2 years. Then I said, I need a change of scenery. And UPLB also has a chemical engineering program. Kaya nag-transfer ako sa UPLB noon. Tapos doon ko na tinapos yung chemical engineering ko na degree. Pero yung mga subjects nyo po from Diliman, credited naman po yun pag-transfer nyo ng LB? Yes, entirely.
Okay. So anyway, naging mabilis lang din pala siya na process yung pag-transfer at pagtapos ng requirements. From chemical engineering, sir, 'di ba nag-food science naman kayo for your masters? Bakit naman po kayo nag-switch from food science to nag-switch from chemical engineering tapos nag-food science naman? Meron ding kwento yan. Nung fifth year na ako sa chemical engineering, I didn't know kung makakagraduate ako kasi meron akong deficiency. Na-imagine ko na gano'n ang mangyayari. So I took food engineering cognate courses, 2 courses in IFST, the Institute of Food Science and Technology. Sabi ko, kung di man ako makagraduate, I'll be able to find work in the food industry kasi nag-take ako ng 2 courses na to. Then, eventually, nakagraduate din ako. Sabi nung advisor ko, na ngayon siya yung dean ng College of Engineering, sabi niya, Floy, meron silang vacancy sa IFST. Sabi ko, sir, you think I should apply there? Sabi niya, go for it. So, nagpunta ako ron para akong walk-in client doon, Paul. May hiring daw po dito. Sabi kong ganon. Tapos sabi, yeah, ano bang degree program mo? Chem-eng po ako. Then nag-take po ako ng 2 food engineering courses dito. Tapos, yun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na-hire ako sa IFST. Then, it became incumbent for me to take up my master's in food science as well. So I mean, kasi 'di ba nag-ano din po kayo, sir, yung chemical engineering na board exam tapos food science na board exam. Nung nagturo po kayo ng food science, hindi ni-required din kayo na kailangan may license kayo for food science or kinuha niyo lang 'yun eventually nung nagma-masters na kayo? Yung licensure naman sa food science, naging effective siya 2018. Then they had a grace period of 5 years. Pwede kaming magpa-register without examination. Then this became applicable to food science professionals who have been teaching food science for a significant period of time. So nung na-hire ako sa IFST, syempre kailangan makapag-take ako ng board exam ng chemical engineering. Nitake ako ng board exam. Then nung 2022, nag-register din ako sa food technologist. Kaya 2 ang lisensya ko. Wait. So, verify ko lang, sir, ang tama yung intindi ko. Bale dun po sa food science na license, hindi na po kayo nag-exam dahil may extensive teaching experience na kayo? Parang na-register na yung Ganun nga. gano'n pala siya. Sa mga audience natin, yung unang top-notcher yung first batch na top-notcher ng food science na licensure exam, naging guest din namin dito sa podcast. Nakalimutan ko anong episode number, basta yung pinag-usapan namin dun ay AI and food safety. So, hanapin niyo na lang sa list of episodes namin for anyone interested. Ang interesting din, sir, nung nung mga kinuha niyong course kasi 'di ba, nag-chemical engineering kayo tapos nag-food science, tapos kumuha din kayo ng postgraduate diploma ng biotechnology sa Kyushu University. So, can you share po ano ba yung pinagkaiba ng tatlong courses na ito? Anong similarities and differences nilang tatlo? Okay, yung chemical engineering, dun muna tayo manggaling sa kung saan ako pinakamatagal na nagstay. Meron siyang overlap sa food science kasi food science rests on 3 pillars: chemistry, engineering, and microbiology. So imagine, chemistry and engineering, parang yung chem-eng, parang andun na siya doon sa 2 fields. Kaya marami sa mga courses na tinake ko sa chemical engineering, tinetake din ng mga students namin sa food science. Pero syempre, meron din mga foundation courses, may mga core courses na engineering talaga, tsaka na chem-eng talaga. Pero meron ng overlap yon. Kaya minsan pinag-uusapan namin sa chem-eng yung food industry, may mga problems kami sa exam, sa klase na food engineering. Kasi sabi ko, malaki yung overlap nito. Mas lalaki yung perspective ko kapag makapag-take ako ng food engineering kasi food is a different substrate.
Tapos yun namang, Kyushu University na postgraduate course sa UNESCO, tapos na ako ng MS nun. Sabi ko, hindi pa ako sure kung mag-PhD ako kasi sabi ko, I want to explore what's out there. Then this opportunity came and sabi ko, parang gusto ko mag-apply. Kasi nag-take naman ako ng food microbiology nung MS ko. Then, natanggap ako, Paul. Tapos, yung university, yung Kyushu University, sa lab ni Sonomoto Sensei, lactic acid fermentation. Sabi ko, meron pa rin siyang connect sa food science. Kaya tinuloy ko yung yung program. Pero pag sinabing postgraduate diploma, sir, technically iba siya sa master's talaga, di ba? Tama po ba? Or ano? Tama 'yon. Kasi sa Japan, like, what you know, yung mga master course student may MC1, may MC2. Ito, 12-month program siya. 1 month, we stayed in Mahidol University in Thailand. Then, 10 months ako sa Kyushu University. Tapos yung closing na program, 1 month kami sa Osaka University. Kaya hindi siya talaga yung master course. Hindi na ako nag-take ng Japanese language courses. Diretso na kaagad sa research. Pero yung research, parang similar naman siya doon sa ginagawang research ng mga master course students sa Japan. After nyo po ng postgraduate diploma, nag-PhD na po kayo sa sa US. Paano naman po nag-open up yung ganong opportunity? Okay. Di bumalik muna ako 2007. Then I sent different applications. Ito yung part po na gusto ko ring ma-share. It was really hard for us back then kasi the applicants from the Philippines are screened the same way that they screen other applicants from ASEAN and even China. At that time, ang publications ko nung nag-apply ako, isa pa lang. Then bago ako umalis, naging 2 siya. Pero kung i-compare ko doon sa iba pang mga applicants, mas marami na silang mga publications. So it became difficult until such time na sabi ko doon sa mga what we call the elders, yung mga senior na professors namin sa IFST. Sabi ko, Professor, I need help. Sabi nila, Floyd, what do you need? Sabi ko, I need connections. Baka pwede nyo akong ma-refer to people you know. Kasi, syempre, mag-a-apply pa rin naman tayo sa US. Meron pa rin exam na, meron TOEFL, meron GRE. Tapos, meron naman akong research portfolio. Sabi ko, I just need, someone na pwede ako ma-introduce. Then, nagkaroon ng PAFT convention noon. There was this professor, Dr. Romeo Toledo, from the University of Georgia. So, he came over. Then, our professors introduced me to him. Sabi nila, Romy, we need help. You need to help this guy. By that time, nakapag-take na naman ako ng GRE tsaka ng TOEFL. Nag-send ako ng different applications. Tapos sabi niya, okay, let me see if I can introduce you to the other people in my department. By that time, kasi retired na siya eh. Then yung nga, nakapag-apply ako, nag-send din ako ng different applications. Yung nga lang, ang tanong sa akin sa embassy noon, Paul, unahan na kita ha, dahil ang tagal ko na nagtuturo, makwento talaga ako. Ay, sige lang po. Nung nasa embassy ako, US Embassy, sabi sa akin, why did you choose University of Georgia for your PhD? I said, that's easy. That's the only university who took me in. Ilang universities yung sinubukan yung applyan, sir? Sa US, 3. Magastos yon, Paul, kasi merong application fee yun. Then sa Europe, nag-apply din ako. Sa Australia, nag-apply din ako. At some point, parang go na eh. Doon sa Australia, nag-uusap na kami ng project, University of UNSW. Kaya hindi siya nag-materialize. University of New South Wales? New South Wales, yeah. Tama ba? Akala ko, go na. Sa Japan, nag-apply din ako. Sabi ko, it's getting really hard. Pahirapan talaga yung paghanap ng mga tag nito. Lalo na pag nagpi-PhD. Kasi naalala ko nung nag-apply ako, simula ako maghanap siguro mga 2018, 2019. Parang mga 7, 8 yung kinontak ko na mga supervisors at universities. Isa lang yung tumanggap sa akin dito lang din sa Japan. So dito ako tumuloy.
So, ayun. It's Parang hard, no? relate din ako sa ano. Opo. Tsaka nung nag-apply ako ng PhD, I don't know, hindi ko natatanong how old you are. Pero nung nag-apply ako, sabi ng mga professors namin sa IFST, Flo, you're getting old. Sabi ko, sir, I can still move around, you know. And sabi nila, yes, but you will not be able to compete with people younger than you. Kasi sabi niya, gantong age ka na, bago ka pa makabalik, gantong age ka na. Samantala ang mga nandun, they're in their early 20s, mid-20s, and they're already taking their PhD. Sabi ko, sir, I'll just have to do my best then. Yan din actually yung napapansin ko. Like for example dito sa Japan, sir, yung napapansin ko na mga nag-grad school, yung mga hindi natanggap sa hindi natanggap sa job application nila nung college kaya napilitan na lang sila mag-grad school tapos kung wala ulit mahanap na trabaho, apply ulit sa grad school. So, kaya mga early 20s. Unlike minsan sa Pilipinas na ano, nagtatrabaho muna. Trabaho, sabay masters, natatagalan mag-masters. Kaya 'pag nag-apply ng PhD sa labas medyo ano na rin, mga late 20s na, parang gano'n. Pagbalik niyo naman sir sa ano, sa Pinas after your PhD, naalala niyo pa po ba yung unang unang project na na-fund na ginawa niyo dito sa ano, sa Pinas? Oo, basic research yun. Nag-apply ako kasi open siya for the young researchers who recently got their PhD. Sabi ko, oh, that's me. Tapos yung funding ng basic research ay UPLB, Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Then I realized, para sa mga young researchers, ganun yung support na binibigay ng UPLB. They don't make it that difficult to apply. Then when we have proposals, they get the reviewers to comment on the proposal to improve it. Paul, at this point in my career, kasama na ako sa ini-invite ng OVCRE na mag-review ng mga proposals. And kapag nagre-review kami, tinandaan ko yon na, okay, let's not make this hard because this could, be this opportunity that they're wanting to get their foot by the door, to open up opportunities. Kaya, yun yung una kong funded research. Tapos, after that, nag-apply sa iba't iba pa. Yung unang project niyo sir, magkano naman yung ano nun, funding at ano yung ginawa niyo? Anong research yun? Yun ay offshoot ng isang project na ginawa ko before I left. Yung project na yun, nakapag-publish na kami ng paper doon. So we have corn, then we have quality protein maize, mas mataas yung tryptophan nun. Then, syempre kami sa food science, focus kami sa processing. Ginawa namin yun na alkaline cooked na noodles from quality protein maize. So yung, imagine, lagkitan na corn, pinarasas namin siya, nakapag-generate ako ng corn masa. Tapos, yung corn masa, ginagawa yung tortilla. Pero sabi ko, baka kaya namin to na gawin na noodles. Nagawa namin siya na noodles. So, naisip ko noon, yung palang mga cereals, pwede mo i-subject to alkaline cooking. Yung technical term is nixtamalization. Sabi ko, ano kaya kung gawin ko to sa rice? Kasi meron din naman tayong rice na ginagawa rin natin na subject natin to alkaline cooking, like suman. Merong suman sa lihiya, di ba? Yung lihiya is lye, sodium hydroxide. Ay, pag sinabi niyo pong alkaline cooking, anong ibig sabihin ng alkaline cooking? Yung carbohydrate sources, i-steep mo sa dilute na alkali. Calcium hydroxide. Seldom naman na sodium hydroxide. So, calcium hydroxide siya. Tapos, may mababago dun sa structure nung carbohydrate. Kaya, yun yung research na naging part ako. Hindi naman ako yung project leader. Project staff ako. Noong 2014, sabi ko, gusto kong balikan yun. Kaya, nag-propose ako ng research. Alkaline treatment naman ng rice. Pero dahil basic research ito, then clear na sa akin na difference ng basic sa applied research. So ginawa ko yung research na gusto kong maintindihan yung mechanism ng alkaline cooking at yung effect nun sa carbohydrates. Kaya wala ako iniisip na product. Iniisip ko lang, anong mangyayari kapag gumamit ako ng different rice cultivars na yung ang difference niya, di ba merong medyo matigas na bigas, merong malambot na bigas, yung malagkit. And then you have the rice cultivars in between. Sabi ko, ano kaya mangyayari kapag lahat sila i-steep ko
ibabad ko sa alkaline. Yun ang naging research ko. Ang funding namin noon, 150,000. Tumataginting 150,000 pesos. Pero nagamit ko yun lahat, Paul. Nice. Ayun, so since nagkukuwento na si Sir Ploy nung naging research niya in the past, siguro pag-usapan naman natin yung research focus natin for this episode. So ang title nito ay Evaluation of Physicochemical Characteristics, In Vitro Release, and Antioxidant Properties of Beta-carotene and Beta-cyclodextrin Inclusion Complexes with rice as food matrix. So, bago ako pala itanong kay Sir kung tungkol saan 'to, gusto ko lang din i-share na yung study na 'to ay nanalo ng NAST Outstanding Scientific Paper Award. So ayun, congratulations kay Sir, and meron din tayong isang episode na ano din, nanalo ng NAST Outstanding Award, episode 86. So check nyo with Dr. Maria Sumagang. Ang study niya naman ay tungkol sa pag-develop ng decision support tool kung ano ang gagawin sa rice straw para ma-minimize ang environmental impact at ma-maximize ang profit. So yun, for anyone interested, please check. So ngayon, going back dito sa study natin ngayon, siguro sir, bago nyo i-explain to in one sentence, siguro definition of terms muna kasi personally hirap ako sa mga biotechnology na topics, sa mga chemistry, ganun. So, can you explain po muna ano po ba itong beta-carotene at beta-cyclodextrin at tungkol saan ba yung study na to? Okay. Yung beta-carotene, isa siyang member ng family na kung tawagin carotenoids. Yung carotenoids ay naturally yellow, may orange, may red. Ito yung pigment which makes tomatoes red, which makes carrots orange. Ano pa ba? Yung color ng bell pepper, yung pula, carotenoid din siya. Tapos kapag magluto tayo ng shrimp, ng crab, ang kulay nila parang dark gray. Tapos kapag nainitan sila, nagiging bright orange. Meron din kasing carotenoid component doon. Kaya yung carotenoid, siya ay natural pigment. Present in plants, present in animals. Ngayon, yung beta-carotene is one of those pigments belonging to the carotenoid family. Malaki yung molecule na to. Kung bibilangan natin mga 40 carbon ito na molecule kung tama yung pagkaka-estimate ko. So malaking molecule siya. Then the good thing about beta-carotene is that it is a pro-vitamin A compound. Pag kinain natin to, nako-convert siya ng katawan natin to pro-vitamin A. Kaya nakakakuha tayo ng vitamin A. Yung vitamin A, ito yung pampalinaw ng eyesight. Tama po ba? Tama. Tsaka sa skin din, meron ding beneficial effect ng vitamin A. Tapos yung beta-carotene naman, yung beta-cyclodextrin naman, isa siyang molecule, oligosaccharide siya, na ang hugis niya para siyang cup. Talagang ganun yung shape niya. Para siyang cup na hollow. Kaya ma-imagine mo, kung meron kang cup na hollow, top tsaka bottom, tapos meron tayong interactions between the cup, tapos yung molecule na pwede mong ilagay sa cup, pwede ka mag-form ng what we now call an inclusion complex. Technical ang tawag natin doon, guest-host interactions. Guest yung lalagay dun sa cup, host naman yung cup mismo. Kaya ang host natin, yung beta-cyclodextrin, yung guest natin ay yung beta-carotene. Kapag nag-interact na sila, it will lead to stabilization of beta-carotene. Kasi yung pigment na to, unstable siya. In the presence of light, in the presence of heat, in the presence of acids, magiging unstable yung beta-carotene. Kaya gusto natin to extend the shelf life and the utility of beta-carotene. Magkaroon tayo ng mga techniques, stabilization techniques, microencapsulation techniques, para magamit talaga siya ng human body. Before we go into more details, sir, bakit may interest kayo dun sa vitamin A? Paano nyo nabuo yung concept to do this study? Meron kasing vitamin A deficiency sa Pilipinas. Ang problema kapag merong vitamin A deficiency, hindi lang lalabo yung mata. Kapag unabated yung VAD,
it will lead to more severe health outcomes. Ang pinakamadali siguro, ma-fortify yung food with vitamin A. At meron tayong Philippine Food Fortification Act of 2000 na merong mandatory fortification. Yung wheat flour, cooking oil, tsaka sugar. Kaya naisip ko, pwede nating i-fortify ito. Dapat nating i-fortify ito. But is there another way to get vitamin A? Baka sabihin kasi ng mga nakikinig sa atin, pwede naman kayong kumain ng maraming kamote, maraming kalabasa. That's true. Kaya lang yung bioavailability ng vitamin A kapag mababa lang. Kasi imagine, kailangan ma-extract mo pa siya mula doon sa kalabasa, mula doon sa green leafy vegetables. Kaya ang mas maganda tingnan natin, yung fortification na nung food with vitamin A or pro-vitamin A compound like beta-carotene. Kaya at the heart of my research, of our research, gusto ko na ma-address din yung vitamin A deficiency sa Pilipinas. Naisip ko nga sir nung binanggit niyo na why not kumain na lang ng mas madaming kalabasa ganun. Naisip ko nga what if kumain na lang tayo ng lumpia na madaming laman na madaming laman na carrots. 'Di ba siya same purpose na lang na nakaka-consume ka din ng madaming vitamin A. Totoo yun. Kaya lang Paul, imagine ang mga young ones natin, ang hirap pakainin ng gulay. True. Ako sir, to be honest, nung bata ako, hindi ako makain ng gulay. Nagsimula lang ako kumain ng gulay nung nag-PhD na ako dito sa Japan. Oo, masarap kasi pagkain nila dyan eh. more than 20 years hindi ako makain ng gulay, puro lang karne. Bakit naman sir naisip niyo sa rice? Tama ba? Yung rice parang i-fortify siya nung vitamin A. Kasi malakas tayong kumain ng rice, kaminin natin yon. Yun yung isang reason. It is a little facetious. Yung more serious na reason. Did you know na ang Philippines, one of the first countries to do mandatory fortification of rice. Ito ay mga 1940s, 1950s pa. Merong mandatory rice fortification with iron. Sabi ko, kung ganun na lang ang intake natin ng rice at from way back when meron ng mandatory fortification of rice with iron, baka it's time to revisit fortification of rice with a pro-vitamin A compound. Kaya ang una ko munang focus ay rice. Ito nung yung umuwi na ako ng Pinas. Pero nung nasa US ako, nag-work na rin kami noon sa beta-carotene encapsulation. Ang naisip ko noon, yung pang-diet naman ng Americans. Ang gusto nilang ilimit kasi sa US, what we call SOFAs, solid fats and added sugars. Kaya ang ginawa ko noon ay inad ko yung beta-carotene microcapsules sa isang food matrix na honey, the added sugar, tapos isa naman ay oil, plant oil. Sabi ko, sa US, ang concern natin dito, SOFAs, ito ang gamitin ng food matrix. Sa Philippines, baka hindi naman ganun kalaki yung concern natin sa SOFAs. Pero malakas kasi tayong kumain talaga ng rice. Kaya sabi ko, maybe we can use rice as a vehicle. Pero with that, sir, hindi ko alam kung may sense tong itatanong ko. Pero why not na lang? Gumawa na lang ng GMO rice with fortified na vitamin A kaysa sa parang gumawa ka ng separate na product na rice powder with vitamin A, parang ganun. That's true. Hindi na ako abreast doon sa development kasi nagkaroon ng rate of kalikasan against golden rice. Medyo, paano ko ba sabihin to? Pwede natin sabihin na controversial yung golden rice program. Pwede naman talaga na through biofortification, magkaroon tayo ng ganong golden rice na variety. At nakakita na ako ng golden rice. Gift mula sa Muñoz, Science City of Muñoz. At be that as it may, kapag makapag-develop tayo ng fortificant na merong pro-vitamin A compound, it can be used not only on rice, but it can be used as a functional ingredient for development of food products na merong vitamin A. Pro-vitamin A. Kaya sabi ko, mas malaki yung utility kapag makapag-develop ako ng fortificant na merong pro-vitamin A compound. Ay, sir, dyan po pala. Parang ngayon ko lang na
ngayon ko lang napansin na may binabanggit kayo na term na pro-vitamin A tapos may vitamin A lang. Anong pinagkaiba kapag may pro tapos yung wala? Yung pro-precursor siya. Kaya yung beta-carotene malaki siya, malaking molecule. Pro-vitamin A compound kasi kapag ma-cleave mo na siya into 2, yun na yun. Magiging vitamin A na siya. Okay. Okay. Medyo na-gets ko na yung part na yun. So ngayon sir, dito na sa study niyo, ano naman yung methodology? Can you walk us through sa methods nung study na 'to? Oo, inaral namin ito na meron palang different ways to prepare the inclusion complex of different levels of complexity. Yung pinakamadali, physical blending. You have the beta-cyclodextrin, yung host. You have the beta-carotene, yung guest. Tapos, physical, like the name implies, physical blending. Haluin mo siya ng haluin yung dalawa until such time na maging homogeneous na yung powdered mixture. Yun yung physical blending. Yung kneading naman, halagyan mo ng a little bit of solvent. Pero ganun pa rin basically yung process. Then yung co-precipitation, ito na yung gumamit ako ng solvent. Ang purpose ko, kaya ako gumamit ng solvent, yung beta-cyclodextrin. Sabi ko kanina para siyang cup. Tapos sabi ko kanina, hollow siya, top, hollow din yung bottom. Pero in real life, inside the cup, you actually have water molecules. Ngayon, para makapasok yung beta-carotene doon sa hollow nung cup, kailangan ma-displace siya. Nakakatulong yung solvent to solubilize beta-carotene and eventually to displace whatever molecules of water are present inside the cup so that beta-carotene can be inside the cup. Ah, okey. So parang itatapon mo muna yung laman ng cup para ipasok mo dun yung tama na ano, component which is yung beta-carotene. Tama po ba yung pagkaintindi ko? Tama. Tapos clarify ko lang sir, yung dun sa physical blending, dalawang powder na pinag-mix niyo tapos hinahalo, ganun po ba yan? Exactly. So yung mga powder na yun, saan po siya nabibili? Yung beta-cyclodextrin ay pinabili ko pa sa Japan. Mahal ang beta-cyclodextrin eh. Beta-carotene, makakabili naman tayo dito. Kaya medyo mahal yung beta-cyclodextrin. Lagi na itatanong sa akin, why did you use beta-cyclodextrin? That's an expensive compound. Sabi ko, true, that's really expensive. Kaya lang, we can think of beta-carotene as also an expensive, a high-value core material or a high-value compound. Na kapag ginawa natin tong fortificant na to, high-value product siya. Hindi mo naman ibubuhos yung inclusion complex sa food. Limited lang din, maliit na amount lang din. Kaya kapag gano'n na maliit na amount, pwede tayong gumamit ng inclusion complex. Kaya ako naisip na gamitin yung beta-cyclodextrin. To be fair, nag-try na rin ako na iba pang mga wall materials to encapsulate beta-carotene. Yung isang research namin na publish na sa US, gumamit kami ng maltodextrin. Common yon na ginagamit. Gumamit na rin ako ng alginate, gumamit na rin ako ng chitosan. At some point, gumamit din kami ng rice bran protein concentrate. Iba pang research yun. Pero I was already in this field na gumagamit ako ng iba't ibang wall materials. Sabi ko, it's about time to try beta-cyclodextrin. Yung method nyo na to sir na yung ayun nga yung physical blending, kneading, co-precipitation, standard to na method or kayo lang nag-come up sa na ganito yung step by step na process? Standard method siya. Siyempre, gaya ng ginagawa natin, meron tayong konting modifications. Say, yung ratio nung dalawang powders, yung amount ng liquid, yung concentration ng liquid. After nyo magawa yung tatlong steps na yun, paano nyo naman po ite-test yung na ano nyo, kumbaga yung na-formulate nyo na product? How do you test or assess yung physico-chemical stability niya? Okay. First thing that we want to know,
how much of beta-carotene was actually encapsulated. Merong test for that. Colorimetric siya, based dun sa intensity nung liquid, pwede tayong magkaroon ng correlation between the intensity and the concentration of beta-carotene present in the final product. Pwede rin tayo mag-measure ng yield para malaman natin kung additive ba, may losses ba during the process. Pagkatapos, nag-measure din kami ng antioxidant capacity. Yung antioxidant capacity, that's really important for functional food research because it gives us an idea as to what mode of action and to what extent nagiging bioactive yung ating core material. Pagkatapos nun, tulad ng ginawa kong research sa US, nag-conduct din kami ng simulated digestion. Ito na yung part na gusto naming malaman. Okay, tinake mo yung powder, how does it behave when it get mixed with the salivary fluid, the gastric fluid, the intestinal fluid? How much release can we actually get? And if the compound gets released, does it still exert antioxidant activity? Yun na yung breadth and depth nung paper namin. Paano nyo po yun sinisimulate yung yung mangyayari kapag na-ingest na? Kasi siguro hindi nyo naman ginagawa na pinapakain nyo agad sa tao. So, ano pa yung experimental setup to simulate yung ganun? Oo. Paul, you're correct in saying that. Ako ay member din ng UPLB Research Ethics Board. Kaya kapag merong mga human participants, kailangan talaga we make sure that it passes high standards of ethical research. Kaya yung ginawa namin, in vitro siya na digestion. So we have different flasks, glasswares. Nilagyan namin ng simulated na digestive fluid. Meron kaming formulation. Tapos, yung best approximation natin, syempre tayo mga tao kapag naman tayo kumakain, stationary tayo, di ba? Ang movement naman sa loob ng katawan natin, peristaltic. Meron jet propulsion sa ating stomach, tapos sa ating intestine, peristaltic na siya. In the absence of that, we can approximate it by having the mixture agitated sa hot water, sa isang water bath at 37 degrees Celsius. So merong agitation. Kaya nahahalo din yung liquid along with the fortificant tsaka yung food matrix. So yun po palang meaning nung yung term na in vitro, yung parang i-simulate nyo sa laboratory yung parang ayun nga yung situation sa tiyan kung gaano ka concentrated, for example yung gastric acid, anong temperature, tapos kung gumagalaw-galaw, isi-simulate nyo yun sa beaker, parang ganun. Yun yung ibig Tama, sabihin ng in vitro. tama. Interesting. Pag ganun sir, is there a way din ba na ma-quantify nyo yung kumbaga uncertainty dun sa measurements nyo? Kasi hindi naman siguro yung ginagawa nyo perfectly na ganun yung nangyayari sa loob ng katawan natin. There must be some uncertainty dun sa Meron talaga uncertainty yun. Kaya yung mga models na ginagamit namin, well, hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya. We call them static digestion models. Kahit na merong agitation, static siya in the sense na it does not really replicate the jet propulsion type or the peristaltic type of motion present in the human body. But before I returned from the US, meron akong kaklase sa lab. Gumawa siya ng digestion model na nagsasimulate ng peristalsis. Yun na yung dynamic digestion model. Kaya syempre, merong uncertainty yun. Yung uncertainty will reflect in the amount of released, say, beta-carotene in the digestive juices. Kaya baka merong possibility na mababa yung release dun sa static digestion model, pero dun sa dynamic digestion model, mas mataas na yung na-release. Pag ganun, pwede naman tayong gumawa ng statement na this is an estimate. Say, this will become the benchmark nung current na release rates sa digestive fluid media. Ayun, so na-run through na natin yung methods. So can you walk us through na sir sa dun sa results ng study niya? Okay. Edi gumamit ako ng 3 different methods of varying complexities. We learned na yung first method, which is the easiest, mataas yung yield niya.
Pero yung third method, yung merong solvent, what we will now call the hardest, mataas naman ang encapsulation efficiency niya. Tapos, Ano pong meaning nung ano, ay oo, encapsulation efficiency? thank you. Encapsulation efficiency is a measure of the retention of the bioactive compound. In this case, the bioactive compound is beta-carotene. Imagine, you have beta-carotene, di ba? Beta-carotene is our guest molecule. Then beta-cyclodextrin is our host molecule. We mix them together and we expect the guest and the host molecules to interact with each other such that kapag i-quantify na natin yung beta-carotene present do sa final product, sana mataas siya. Sana ma-approximate niya yung amount na inilagay talaga natin in the first place. Kaya yung sa encapsulation efficiency, magkaroon tayo ng idea how much of the original beta-carotene remained in the final product. So yung target dapat sir, kung ano yung dapat madami yung natitira dun. Tama ba yung pagkaintindi ko? Tama. Pag-isipan natin to, yung beta-cyclodextrin, di ba nga cup siya, tapos hollow Ah, pa. Yung ina-expect natin na interaction, sana pumasok yung beta-carotene doon sa loob ng cup. hmm. Kapag pumasok, then we're good. Ang hindi natin mapigilan mangyari, paano kung dumikit lang yung beta-carotene doon sa gilid ng cup? Ah, Kapag dumikit okay. lang yon, madali siya madidislodge. Kapag galawin mo yung powder, na-dislodge na siya. Ang gusto natin, makapasok sana siya sa cup. Kaya yung sa encapsulation efficiency, magkakaroon tayo na idea ngayon na nakapasok ba siya? Dumikit lang ba siya? Nung bang dumikit siya? Talagang meron bang meron bang interaction between the molecules. Malalaman natin yun using a battery of tests. Kaya doon na namin ginamit yung sa encapsulation efficiency. Ginawa namin, dinisolve namin yung material. Tapos, gumamit kami ng spectrophotometer to quantify the amount of beta-carotene present doon sa product. Tapos tinignan namin kung ano ba yung percent retention. But we called it encapsulation efficiency. Gets. So kumbaga, di ko alam kung tama yung mga giging wording ko. So kumbaga parang may conservation ka ng mass. So yung beta-carotene pinasok mo dun sa cup para i-test kung talagang nandun siya, i-dissolve mo siya tapos yung na-measure mo dun sa na-dissolve, dapat equal siya dun sa pinasok mo para malaman kung efficient talaga yung process niyo dun. Tama ba, sir? Tama yun, Paul. Then we also measured the antioxidant capacity. Yung antioxidant capacity naman, yung beta-carotene, meron siyang capacity na ma-prevent yung oxidation. Gusto naming malaman, okay, kapag na-encapsulate na ba siya using 3 different ways, nako-conserve ba niya talaga yung antioxidant activity niya? Kasi kapag antioxidant, it can prevent the degradation nung lipids natin, nung fat layer natin sa skin, among other things. Then na-realize namin doon sa aming result na mataas naman yung antioxidant activity niya. Yung 2 of the 3 methods, mataas yung isang index na antioxidant activity. Yung third method, mataas naman dun sa isa pang measure na antioxidant activity. We did that. Tapos, kanina kinukwento ko, paano kung dumikit lang yung beta-carotene doon sa gilid ng beta-cyclodextrin? Gumamit pa kami ng isang test, yung Fourier transform infrared spectroscopy, para makita namin. Kasi kapag dumikit lang yung spectra ng beta-cyclodextrin, tsaka yung spectra ng beta-carotene, dapat makikita mo parehas. Mm, Pag parehas mo nakita, dumikit lang yun. Pero kapag may nabago doon sa spectra of at least one, say beta-carotene, beta-cyclodextrin, or both, then meron talaga silang interaction. We take it mm. as proof of encapsulation. Ayun. So, almost 50 minutes na tayo. So, ayun. So, for anyone interested na basahin yung paper, please check na lang yung links.
sa every episode nakalink naman yung paper sa description. So ngayon siguro punta naman natin yung more on behind the scenes ng study. So as mentioned earlier, yung study ni Sir ay nanalo nung NAST Outstanding Paper Award. So Sir, can you share din sa amin ano yung naramdaman niyo nung natanggap niyo yung news na nanalo nga kayo ng NAST Outstanding Paper Award? Thanks, Paul. Nag-apply ako 2024. Then I forgot about it completely. Then pagpasok ko sa office, sabi ko, may email ako. NAST. Siguro to, thank you for participating, but we regret to inform you that your entry is not considered. Sabi ko, okay. Tapos sabi ko, ang haba ng email. Then, sabi ko, oh my goodness. And you know what the first thing I did? Nung sabi ko, napili ako. Tinawagan ko yung wife ko. Sabi ko, you won't believe what happened. Sabi niya, what happened? Our paper got accepted or was chosen as an outstanding scientific paper. Then, tutuloy ko na. Tinawagan ko yung advisee ko. Undergraduate student ko to eh. Hindi pa siya sumasagot. Sabi niya, who's this? Sabi ko, oh my goodness, this is so not the right time. Sabi ko, hey, Jack, this is Floyd. This is Dr. Flores, yung advisor mo. Oh, sir, what's up? Sabi ko, I got an email from NAST. Our paper was chosen as outstanding scientific paper. Sabi niya, what? Sir, hindi ko alam, nilaban niya pala yung paper namin. Yung history nito, funded project ito, ng UP System. Masaya yung advisee ko kasi yung thesis niya funded. Tapos may guidance ng advisor. Gawa ng merong deliverables eh. Then, February 2020, we submitted this paper to the Philippine Agricultural Scientist. February 2020. 1 month after we have the pandemic. Tapos complete shutdown na tayo. Sabi ko, hindi ko na alam kung anong mangyayari dito. Then, come September, nakatanggap ako ng email from PAS na ito yung mga comments. Medyo mahirap yung comments, Paul, to be honest. Meron mga comments na talagang mahirap namin ma-address. But we were happy about the quality of our data kasi maganda talaga, especially FTIR. The data namin talagang solid. Then, na-address namin siya, sinabit uli namin yung revision. December 2020, na-publish siya. Sa UP, meron tayo kung tawagin International Publication Award. It's a monetary award kapag makapag-publish ka sa either Scopus or Web of Science. Then, the year after, 2021, nag-apply ako for IPA. Yung advisee ko, graduate student siya at the time. So, eligible din siya sa IPA. So, pareho kami nakakuha ng monetary award. Then, 2021, Delta variant ng COVID. Tapos, hindi nakakuha siya. We were happy. Ngayon, 2025, nung nanalo kami, in-inform ko siya, sabi ko, anong masasabi mo? Imagine, funded thesis, nakagawa ka ng publication, nanalo pa ng award. Siyempre, ako masaya. Pero alam mo, Paul, nung tinanggapan namin yung award, kahit nanonood, sana manood yung advisee ko, he was wiping tears from his face. Kasi nag-sink in sa kanya na this is a very special award. Kasi ang pumili nito, members of NAST. Yes. So, sa audience pa lang na hindi familiar sa NAST. So, NAST yung highest na scientific awarding body sa Pilipinas. So, you can just imagine na kung gaano ka ganda yung results ng mga studies para manalo kayo ng ganitong klaseng award. Paano ba yung process na yun, sir? 'Di ba? Siyempre una may nomination, tapos ipe-present niyo yun sa panel ng NAST or sila na mag-a-assess nung study? Hindi ko alam kung uniform yung assessment na ginagawa nila every year. Merong presentation sa panel, but that's for a different award. Yung siya, Outstanding Research and Development Award. Ito, yung Outstanding Scientific Paper, hindi naman kami ni-require na mag-present pa. I think they poured over the papers that were turned in. Tapos meron silang rubric na ginamit. Then they came up with the decisions. Yung NAST mismo, sir, nagbibigay din sila nung incentive nung nanalo kayo or ano lang yan, parang plaque or trophy of recognition? May monetary Both. incentive din ba yan? Nice. Meron din siyang monetary incentive.
Nung ma-receive namin siya, sabi ko, this is something, really. Nung ginawa niyo yung study na 'to sir, ano yung mga challenges na na-experience mo? May mga times ba na parang nagdududa kayo sa mga ginagawa niyo or sinukuan niyo or gusto niyo na siyang sukuan or Paul, I'm at this point in my career na ang background ko kasi nagbabasa ako ng maraming literature before I make a proposal para start pa lang, solid na siya. Ang naging challenges namin noon ay we realized that we had to outsource some of the tests to different labs. So I had my students go to different labs, call them, send email. Siyempre may waiting time yon, and that's time away from doing research in the lab. Tapos nung nakapag-communicate na, pupunta kami ron or sila, mag-submit ng samples for analysis, I told them, whenever they do the scanning electron microscopy, ask if you can be there. So that when they let you see the images, you can say, this is the image I want. Tapos pinapunta namin sila sa DOST for the FTIR. So yung challenge doon, yung element of time. Pagkatapos, natapos naman namin siya, ang gusto namin maisulat na kaagad, tapos siguro mga post-project activities, we weren't able to do that because the pandemic hit. But for the first time in my career, naisip ko, I always look after my students. I'm always concerned about their welfare. But this is a different matter altogether na ibang welfare pag-uusapan natin dito. Hindi lang sana di magka-COVID o sana magkaroon ng treatment, pati yung mental well-being din. Sabi ko, this is challenging. Then nung dumating na yung results ng paper, sabi ko, yung review, sabi ko dun sa advisor ko, do you think you can handle it? Sabi niya, sir, baka po mas maganda kayo na muna. And at that point, there were also many things happening in my career. Sabi ko, kailangan upuan ko to. Yun yung pinaka-challenge sa kanya. Yung publication process occurred right during the pandemic. No, and I guess yung mga labs na yun sir na tawag nun, na pinuntahan nyo to do that test, may mga fees din sila na sinisingil. So dito sa study niyo sir, magkano yung funding na kinailangan to do this at saan siya mostly ginagasto? Nakakuha ako ng funding dito na 550,000 from the UP system in what's called the Enhanced Creative Research Work Grant or ECWRG. Outright ito na cash grant. Dina-download sa bank account namin. Kaya happy ako kasi madali yung galaw ng pera. Bumili kami ng mga reagents, bumili kami ng ilang equipment. Tapos ito yung ginastos namin para doon sa tests. Siyempre, sabi ko sa mga advice ko, pag pumunta kayo sa government facility like DOST, tell them that you want to apply for the student discount. Kasi kahit funded ito, thesis nyo pa rin naman ito. Kaya ginastos namin yung pera, yung funding, sa pagbili ng mga reagents, tapos ilang auxiliary equipment, tsaka yung fees para doon sa mga tests. Ilang percent yung binibigay sa mga students, sir? Ilang percent discount? Nalimutan ko na kung ilang percent discount na binibigay, pero off the top of my head, siguro mga 20%. So dito sir sa study nyo, at what point nyo siya na-realize na pwede nyo na siyang ipasa for publication? May specific figure ba doon na nung nagawa nyo yung figure na to, nag-decide kayo na pwede na tong ipasa for publication? Siguro, Paul, nung nakuha na namin yung results ng FTIR, kasi madali naman yung antioxidant activity. As long as the compound is there or parts of the compound, it can exert antioxidant activity. Tapos yun namang in vitro digestion, hindi naman siya madaling-madali. Pero once we have the data, may susulatan namin siya. Pero yung FTIR, kasi I was wondering, sana hindi lang basta nagpatong yung dalawang compound, sana nag-interact sila. Kaya na makita namin na nung tinignan namin yung FTIR spectra, this is it. Meron talaga interaction, nagkaroon ng changes in intensity nung gantong mga peaks, nagkaroon ng wavelength or wave number shifts. Sabi ko, this is it. Kaya nung dumating yung reviewers' comments, na ang comment talaga nila puro sa spectra,
Sabi ko, okay. At least puro Spectra ang comment nila. Ma-address namin to kasi solid yung aming Spectra. Ayun. And then, moving forward, sir, ano yung plans niyo with this research? Hindi ko iiwan yung microencapsulation for the most part of my career. Ay lagi ako nag-microencapsulation. Gusto ko namang gawin ngayon. We have the Philippine Fortification Act of 2000. Merong mandatory fortification for sugar, wheat flour, tsaka cooking oil. Yun naman yung gusto kong tingnan. Ano ang magiging effect kapag inilagay ko siya dun sa mga gantong matrices. Then moving forward, still, gusto ko naman tingnan yung tunay na representative na food matrix. Kasi ang kinakain natin, di naman tayo puro carbs lang, di ba? Ang mga pagkain natin, may carbohydrates, may protein, may fat, tapos mayroong minerals. Gusto ko makapag-develop na isang model food matrix at doon ko siya ilalagay. Kasi mas exciting yung interactions nun. Kasi grabe na interactions with the proteins, with the fat, with the carbohydrates. Tapos, iba-iba density nun, iba-iba ang physico-chemical properties nun. Yun naman ang gusto kong tingnan. So, before we let you go, sir, ano ang mga ma-advise mo sa mga aspiring researchers? Marami akong i-advise. Yung skills kasi, I've always told my students, lab skills, they can be learned. But what cannot be learned in the lab? Emotional skills, emotional maturity, mental maturity, yung fortitude, na kapag hindi maganda yung result, you don't beat yourself up. You work again. Yung mga skills na to, hindi siya matututuhan sa lab eh. At this point in my career, nagko-coach na ako ng mga students. Parang life coach ba? Kaya lang nare-realize ko na itong skills na to should be learned before you come into the lab. Kasi kapag dumating ka na nun, then kung ano matutuhan mong mga skills pa, people skills, soft skills, add-on na lang siya. Pero kapag ang mangyayari ay dun mo pa siya kailangan makuha sa lab, medyo babagal yung scientific progress natin. Kaya ang may advice ko, learn as much practical skills, learn as much people skills that you can get before you engage in research. Kasi ang dali-daling matutuhan nung technical skills sa lab. Ayun. And last question po, do you have anything to promote? Actually, meron akong LinkedIn page. Gusto kong, doon ko nilalagay yung mga developments sa aking career doon sa LinkedIn page. Gusto ko, in the next few weeks, lalagyan ko siya ng laman kasi meron pa akong research on plant-based meat alternative using soybean. Meron kami technology na dinevelop namin sa IFST. Tapos ito yung ginagawa ko ngayon. Meron akong existing project. Yun naman yung gusto kong ma-share. Yun din yung gusto kong ma-present kung merong available na opportunity. Kasi exciting din siya na prospect na magkaroon tayo ng ganong food ingredients sa Philippines. Ayun. So, one hour na tayo. So, maraming salamat po kay Sir Fly sa pagpapaunlak ng aming imitasyon. I hope madami kayong natutunan sa episode natin this week. Thank you rin, Paul. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.